Diyos, tayo po ngayon ay nagsisimula sa buwan ng Pebrero. Ayan, kaya yung iba sa atin, makulay na kulay pula. Dahil alam natin lahat na February is the love month. O gayon pa man, huwag din natin kakalimutan, alam po, bilang mga mananampalataya, hindi lamang po Pebrero ang buwan ng pag-ibig, kundi buwan-buwan, araw-araw ay pag-ibig po bilang mga mananampalataya. Yan, okay na po ba kayo? So yung mga kids ay sama lang po yun sa Pastora po na, sa taas. So may umaga, tayo po ay gaganap po ng isang tinatawag natin okasyon na dapat po yung nakarang Disyembre pa. Ano kung meron po nung Disyembre? Anong January? Ayan, so yung pong ating Bible month. Alam niyo po ba yan, mga minamahal? Oh, alam na nila kasi pinaward ko na po yung ano sa GC. Pero alam niyo po mga minamahal na huwag po natin kakalimutan na ang January po is the Bible month or yung National Bible Month ay po sa Republic Act Proclamation, kung di ako po magkamali, ay 11103. At yan po ay kinikilala ang kahalagahan po ng Biblia o ng salita ng Diyos. At yan po ay nasinundahan po ni Pangulong Duterte during the time of his yung kanyang pamumuno sa ating bansa, lalo na po noong 2020. O kaya po ngayong umaga, ay gusto ko po kayo tanongin, ang Biblia po ba sa inyo ay mahalaga? Okay po. Pwede po bang makita ko ang inyong mga Biblia? Ay. Ayan. O, sino po may dala ng Biblia? Pakitaas po kamay. Pakitaas po ang Biblia. Ayan. Alam nyo kanina po habang nag-aawitan tayo, ay meron pong impression sa akin ng Holy Spirit. Alam niyo po, this time of the digital age na tinatawag natin, lahat po kasi ang tawag natin ay nasa technology na, nasa cellphone. Pero mga minamahal, encourage ko po kayo na magkaroon pa rin po kayo ng physical na Biblia. So, kasi po ganito, darating po ang panahon, meron po tinatawag tayong sinasabi po ng mga eksperto na tawag po ay Great Reset. Malaki pong pagbabago ang mangyayari sa ating sanlibutan. At yan po ay actually makikita na po natin sa mga pandaigdigang mga balita sa nangyayari po sa US, sa Middle East, sa technology natin. Dati po ang communication, ang cellphone po ay hawak-hawak natin, tama? Pero napansin niyo po, unti-unti po, ikinakapit na po ngayon sa katawan. Sino po dito ang may digital or mga smartwatch? Di ba? At meron pong isinusulong po ang company po ni Elon Musk. Ang tawag po yung Neuralink ay naglalagay po ng device na sa utak. Para po lahat ng nasa cellphone na ginagawa mo, iisipin mo na lang mangyayari. Okay, grabe po ang mangyayari. Pero ngayong umaga, babalik at babalik tayo sa salita po ng Diyos. Amen. So ngayong umaga, nais ko pong talakayin natin yung tema ng National Bible Month. Na ang tema po is God's Word brings life. Ayan, to the heart and to the family. Yan, ulitin ko po, noong January, tinalakay po ng napakaraming mga churches. Kasama po dito sa Laguna for the first time. Ang ating pong Gobernador Sol Aragones, for the first time, ginather po ang mga pastors and leaders. Ang nagkaroon po ng tawag natin ay Bible Month Celebration. Doon po kami sa complex noong anong araw po ba yung 30? Friday, So, papuri po sa Panginoon, nag-gather po, I think siguro po mga nasa 500, 600 pastors at amin pong sa pangunguna po ni Pastor Vic natin, sa Suba. Kilala po ba si Pastor Vic? Loho Cruz. Siya po ang ating focal person po ngayon sa Laguna. Kaya pag pupunta po kayo sa Laguna, ay nandun po yun ang ating Pastor Vic. At siya po ang nauna po dito sa tinawag nating National Bible Month Celebration para may gather ng mga pastors at naging-bisita po din natin si Senador Kuya Alan Peter Cayetano. Ayan, sabi ni, sino ba nagtanong? Ate Levy,
Si Senator Alan Peter Cayetano po, isang mananampalataya. At napakaganda po sapagkat tinatayuan niya po ang mga prinsipyo po sa Biblia. Nagturo po siya ng 5 P's. Pwede niyo pong balikan, nandun po sa kanyang page. Nag-iban sa Newsroom Laguna, parang ganon. Nandun po yung tinuro niya na tungkol po sa salita ng Diyos. That the Word of God has the power, has the purpose, has the potential, at ang Word of God is the book of people. Naglalaman po siya ng mga tao. O sige po, ngayong umaga, bilang pagdalo po sa salita ng Diyos, pwede po bang anyayaan po kayo natin? Para po sa pagbasa noong ginawang basehan po ng tema ng National Bible Month. Una po ay sa aklat po ng John, chapter 13, verse 34. Basahin ko po doon sa New American Bible po na salin, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you should love one another. Sa Deuteronomy 32 verse 47, ito po magbabasa po natin sa Good News Translation. These teachings are not empty words. They are your very life. Obey them, and you will live long in that land across the Jordan that you are about to occupy. Tayo po isang na manalangin. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, inikilala po namin na iyong salita ay buhay, mabisa at makapangyarihan na siya pong tunay namin kailangan. Ayamin po ngayong umaga, ang banal na Espiritu po ang patuloy na magbukas sa aming mga puso at isipan. Matanggap namin ang hiwaga, kapangyarihan at layunin po ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sige po, pwede na makaupo. So, yun po ating tinatawag po celebration po ngayon ng National Bible Month. Ito po, God's Word brings life. Ayan. God's Word brings life to our hearts and to our home. Ayan, kamusta po ang mga buhay-buhay ng mga kapatid? Kamusta po ang inyong hanap buhay? Kamusta po ang inyong pamumuhay? Di po ba? Kasi tinutukoy po natin, tinatalakay po natin is God's Word brings life. Alam niyo, pag sinabi po God's Word brings life, hindi lamang siya poetic expression. Yan po ay katotohanan espiritual. Na ang nagbibigay po talaga ng salita ng buhay ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At tayo po ay nalulungkot at nagulat po sa nangyari po dito sa kalapit nating kabataan. Nakakalungkot po sapagkat yung kapatid pamangkin, ilang taon lamang ito, grade 10. Winakasan po niya ang kanyang buhay dahil sa pananaw po na walang nagmamahal, walang nakakaintindi sa kanya. Malungkot po ito sapagkat nandito tayo as church. Amen? And we are teaching the Word of God. Nagsisikap tayo na magawa yung mission natin, win souls and make disciples. Pero meron pong nangyaring ganito. That's why this morning, kapatid, ang salita po ng Diyos talaga magbibigay po ng buhay ng pag-asa. So kaya po ngayong umaga, talakayin po natin minsan pa ang kahalagahan po ng Bible na ito po talaga magbibigay sa atin ng tunay na buhay. Kasi marami sa atin ay, lalo na po sa mga wala pa sa Panginoon, ang tawag po natin, talagang nabubuhay lang. Yung tawag natin ay nag-exist. But they do not know the purpose and the meaning of life. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Tanongin mo sa kanya, alam mo na ba bakit ka nabubuhay? Kasi po, pag hindi po natin talaga alam yung dahilan bakit tayo nabubuhay, baka po tayo magsawa. Kasi kapag ka po talagang nandito ka lang para gumising, kumain, maghanap buhay, naghahangad ng malaking sweldo, para ganito, ganyan, kapatid, nakakapagod yan. Lalo pag hindi nangyayari ang iyong mga
mga bituin. It's very frustrating. Pero ngayong umaga, kapag meron ka ng salita ng Diyos, hindi ka mawawalan ng dahilan para mabuhay. Amen? Hindi ka mawawalan ng pag-asa. Kasi ang salita ng Diyos, anong sabi po ng ating pag-uusapan? God's Word brings life to our hearts and to our family. Napakaganda po, no? Nang pinili po ng Philippine Bible Society nito. Nagpapasalamat din po kami sa Panginoon, ang MJM. Nakaganap po tayo, nagbahagi ng Word of God doon po sa munisipyo noong nakaraang Lunes sa flag racing. Tapos po nakaganap din po kami sa Santa Catalina National High School noon po Tuesday. At doon pa po no, sa mga store po sa Munting Kawayan. Dito po, hindi po ako nakapagano pa kasi po kulang at kulang po ako. Ibig sabihin mag-isa lang po ako Kaya kailangan ko po ng mga makakatuwang na magbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya po, ngayong umaga, pag-usapan po natin paano po ba ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng buhay. Pag-uusapan po natin yung laman po niya na kung yung po picture po ng National Bible Month, meron po siyang acrostic na life. So yung life po stands for, yung L niya is love, yung pong I is integrity, yung F ay faith, at saka po yung E ay engagement. So yan po yung talakayin natin ngayong umaga. So alam niyo po, unang-una, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay buhay. Dahil ito po ay unang-unang nagbibigay po ng pag-ibig sa atin. Amen. Sabihin mo nga, love. So, ang month of February is the love month na tinatawag. Pero bilang Kristyano, hindi lamang po Pebrero ang buwan ng pag-ibig. Hello? Kasi kapag Pebrero ka lang mag-express ng love, ay paano yung January, tsaka March hanggang Disyembre? Anong tawag mo doon? Hindi, Pastor, pag March ay graduation, pag April, mahal na araw. Pero kapatid, sa isang mananampalataya, every day, every minute, and every month is the reason for us to love. Amen. Kasi anong sabi ng Word of God? John chapter 13 kanina, ang sabi ng Panginoong Jesus, kaharap niya yung kanyang mga alagad na sinamahan niya, minahal niya, pinakain niya, tinuruan niya for 3 years. At noong time na to, sila'y naghapunan. Sila ay kanyang hinugasan ng paa at tinuruan na ito ang dapat gawin nyo sa isa't isa. Ang sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Anong bago? Ang sabi niya, love one another as I have loved you. Kapatid, natanong mo na ba, bakit bago? Bakit sinabi ng Panginoon na bagong utos yung binibigay ko sa inyo? Kasi, it refers po sa, salamat po tatay. It refers po dun sa Old Testament. Ano po bang utos ng Panginoong Diyos? Di po ba? Sa Deuteronomy chapter 6, di po ba? Anong utos po ng Panginoong Diyos? Doon po nanggaling yung tinatawag po natin pinakadakilang utos na nakalagay po sa verse 4, Hear, O Israel, the Lord God is one. Tama? Tapos kasunod doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang pinakamahalagang utos ay ibigin natin ang Panginoong Diyos. Tama? Kaya kung nagagawa mong mahalin ng Diyos, congratulations, nagagawa mo ang purpose mo. At pangalawa, ano sabi ng salita ng Panginoon? Actually, in cross-reference po niya, Matthew chapter 22, 37, 38, kasi merong lumapit sa Panginoon na sabihin na natin, nagtuturo ng kautusan. Ibig sabihin, sa panahon po nila, yung matalino, professor po yun. Anong tanong niya sa Panginoon Jesus? Alin po baga ang pinakamahalaga sa kautusan? Kapatid, ikaw ba meron kang pinakamahalagang tanong sa Bible? Kasi yung guro ng kautusan na to, lumapit siya sa Panginoon, ang tanong niya, alin po ang pinakamahalaga sa kautusan? At sinagot siya ng Panginoon,
Matthew chapter 22 na yun, 37, 38, anong sagot ng Panginoon? Ito ang pinakamahalagang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Na hinuha ng Panginoong Jesus from Deuteronomy chapter 6, verse 4, 5, 6, 7. Naintindihan po natin. Kaya kung tatanungin ka, ano ang pinakamahalaga sa buhay na ito, na dapat ay nagagawa mo, mahalin mo ang Diyos. At ano po yung pangalawa? Sa akin ng Panginoon, ito naman ang ikalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ano daw po ang ikalawang utos? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yun po yung sa Old Testament. At yun po ang tawag natin, the greatest commandment. Di po ba? Pero alam nyo, pagkatapos ng Panginoon ay mangaral, magturo, magpagaling, ituro ang kaharian ng Diyos, biglang sasabihin niya sa kanyang mga alagad na ito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, bago, bakit? Kasi anong sabi ng Panginoon? Magmahalan kayo. Tama? Nakaalign doon sa dati pa yung utos, di ba? Love one another. Pero ito na po ang kaibahan. Ang sabi niya, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ayun. Kaya po wala bago kasi magmamahal tayo ngayon, hindi nakagaya po yung utos na love your neighbor as you love yourself. Diba? Kasi ang basihan po doon na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tama? Kaya kinanta ni Whitney Houston din ba yun? The greatest love of all. Alam mo yun? Is to love yourself. Somehow, totoo siya kasi kung hindi mo naman pala talaga mahal yung sarili mo, paano ka magmamahal sa iba? Tama? Kaya lang, ang maling interpretasyon niya, ganito. Minahal na lang ng tao yung sarili niya. Yung iba, hindi. Nandiyan kayo? O kaya ngayon, ang sabi ng Panginoon, the new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. Kaya kapatid, paano tayo magmamahal ngayon? Hindi na basihan nyo kung paano mahalin yung sarili mo. Magmahal ka ngayon kung paano ka minahal ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan natin. Paano ba minahal ng Panginoong Jesucristo? Yung mga alagad nito, nakausap niya. Kasi yun ang first recipient noon, John chapter 13, ang sabi ng Panginoong Jesus, mag-ibigan kayo. Tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Paano ba sila minahal ng Panginoong Jesus? Eh di po ba John 3:16? Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya pala dumating si Jesus para sa mga alagad na ito at para din sa atin. Kaya kung mahal po natin ang ating kapatid, darating ka din. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat talaga dumarating tayo dito. Kasi mahal natin ang mga kapatid eh. Amen. O tapos po, anong sabi po? Ang Panginoong Jesus po, minahal niya po yung mga disciples na ito, tinawag niya eh. Tinawag niya po sila kasi sila yung mga mangingisda. Ano po? Ang mga alagad ng Panginoon ay isa pang meron po, no? Tax collector, maniningil ng buwis. Sa panahon po nila, kinamumuhian po ang mga maniningil ng buwis. Bakit? Parang panahon lang natin, di ba? Yung mga maniningil ng buwis. Bakit? Eh, kinukurap kasi. Hindi na po pala bago noon pa man. Kaya kinamumuhian po yung mga, ang tawag po natin, kagaya po ni Mateo o ni Levi. Kasi tax collector po sila. Pero, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sila po'y kanyang tinanggap, tinatawad, tinuruan ng Word of God. Kaya kung tayo po'y magmamahal, dapat po tanggapin natin ang ating kapatid. Patawarin natin ang ating kapatid. Turuan natin ang ating kapatid kasi ganun po nagmahal ang Panginoong Jesus. Natindihan po natin? Kaya po alam nyo, yung pong ating misyon ay ano nga po ang ating misyon? Tingnan nyo, hindi nyo na alam yung mission natin? Sabay-sabay nga tayo, to win souls and make disciples. Mga kapatid, kapag hindi natin ginawa kong magmahal, hindi po mangyayari yung tayo makapag-uwi ng soul. Kasi paano natin mawiwin po yung mga tao, hindi nila mararamdaman mahal natin sila. But the Word of God, ano po nagsasabi, magmahal tayo kagaya ng Panginoong Jesus. Kahit po makasalanan, ano? Mahalin natin sila. Kasi ang Panginoong Jesus, dumating siya para sa makasalanan, hindi naman para sa mga matuwid.
Naintindihan po natin mga kapatid. At kung papansinin po natin, kung paano minahal ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad, kapatid, pinaglingkuran niya. Tama? Pinaglingkuran niya po yung mga disciples. Imagine nyo, nandun po sila sa second floor, o silid sa taas, sabi. Tapos po, kainan, hapunan. Abay, wala pong naghugas ng paa. Sa kanila po, kultura na kapag darating kayo sa isang bahay, meron pong maghuhugas ng paa doon sa pagpasok. Para po ma-refresh yung kanilang pakiramdam at malinisan ang kanilang paa bago sila kumain. Wala pong gumawa nun. Bakit? Kasi lahat sila alagad. Ibig sabihin, they are the 12 disciples. Wala man lang nagkusa na, hindi pa tayo nagkusa ng paa. Tulong nga tayo. Juan, balik ka din ang tubig. Wala pong ganun nangyari. Kaya anong ginawa ng Panginoong Jesus? Pagkatapos nilang maghapunan, tinanggal niya yung kanyang damit na panlabas, kumuha po ng tuwalya, ibinigay sa kanyang baywang, kumuha po ng palanggana at saka po ng tubig at nagsimulang hugasan ang mga paa ng kanyang mga anak. Yun po ang pagmamahal ng Panginoon. Walang nagawa, hindi ako nalaang. Ulitin ko yun, kami nakita kang kailangan gawin at hindi ginagawa ng iba, dahil mahal mo sila, gawin mo na laang. Sabi mo nga sa katabi mo, gawin mo na laang. Di ba ka? Di ba tanggay niyo? Alam niyo mga minamahal, nung hugasan ng Panginoon ang kanyang mga alagad, hindi niya alintana. Basta ang kanya, naglagay siya ng tuwalya dito, kumuha ng palanggana at sinumulan niya hugasan ng paa ng mga alagad. Imagine niyo na lang po, naglalakad puno ng mga tao, nakasandalyas sa disyerto. Ano pong klase mga paa yun? Hindi po ba marumi? Baka hindi pa po nagtatanggal ng kuko, edi mabaho. Hindi ba sama-sama na yun, di ba? Sino dito nagpapalinis ng kuko? Magkano ang palinis ng kuko ngayon? 100 na yata. Pag minalas-malas ka, mamamarder mo ba? Di, ibig ko lang sabihin, yung pong pagmamahal ng Panginoon, grabe. Inugasan po niya yung paa ng kanyang mga disciples. Kaya po ang Panginoon, paano siya nagmahal? Pinaglingkuran niya po ang mga disciples. Inugasan niya ng mga paa. Actually, si Peter, no? Nung siya na po, nung hugasan na siya ng Panginoon, ano sabi niya? Lord, no way. Sabi niya po. Nung siya nahugasan, ang sabi niya, Panginoon, di yata kayo pong magugos ng paa ko. Never mind. Eh, ano sabi ni Lord sa kanya, Peter? Di mo naintindihan ang ginagawa ko. Kung hindi kita hugasan, wala kang makabahagi sa akin. Ano? Parang yung 3 years na pinagsamahan natin, mababali wala. Hindi, Lord. Hugasan mo pala ako. O sabi niya, ang nahugasan na ay wala, ang liban na lang sa kanyang paa ay malinis na. So naintindihan natin, ibig lang sabihin, yung paghugas pala ng Panginoon sa kanila ay nagtatatag ang Panginoon ng isang matatag na relasyon. Amen. Kaya po yung pagmamahal ng Panginoon, pinatawad sila, hinugasan sila, pinaglingkuran sila. Kaya naintindihan nila ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. At yun ang inuutos ng Panginoon sa atin ngayong panahon na ito. Magmahal tayo kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Unconditional, sacrificial. Amen? Hindi self-centered. Kasi marami po nagmamahal dahil, tama? Nagmamahal dahil maganda siya. Nagmamahal dahil mayaman siya. Nagmamahal dahil sikat siya. E paano kung hindi mo na mahal? Naintindihan natin? O kaya dapat ngayon, kung nagmamahal tayo, anong standard? Katulad ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Nagpatawad, naglingkod, nagsakripisyo, di ba't ibinigay niya ang buhay niya para sa mga minamahal niya dito? O kaya mga minamahal ngayong umaga,
God's Word brings life. God's Word brings love. Amen. Sa mundo po ito, na sabi na rin po ng Apostol Pablo, darating ang panahon mo, nawawala ang katutubong pag-ibig sa kapwa. Aba, kung tayo po mga nananampalataya sa Panginoon, huwag tayo papayag na mangyari sa ating yung mawala na tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Kasi ang sabi ng Panginoon sa verse 35, malalaman nila na kayong mga alagad ko kapag nagmamahalan kayo. Amen. Gusto niyo po bang malaman ng mga tao na disciple tayo ni Jesus? Kapag nagmamahalan tayo ng totoo. Amen. O kaya po ngayong umaga, ano po nagagawa ng salita ng Diyos? Nagbibigay po ito ng buhay, nagbibigay po ito ng dahilan para magmahalan tayo. Amen. Kaya kapatid, in everyday, na buhay natin, magmahal tayo. Kasi yung mga tao, naghihintay sila na merong magmahal sa kanila. Na hindi nila maramdaman minsan sa bahay na mahal sila. Naintindihan nyo mga kapatid? Sa school, marahil hindi rin maramdaman na mahal sila. Kaya dito sa church, dahil ikaw ay alagad na ng Panginoong Jesus, magmahal ka katulad ng Panginoon. Para nang sabihin, wala nang magpapakamatay. Hello, are you with me? Pag nandun tayo sa isang lugar, nawa, mararamdaman nila nagmamahal tayo. Kasi si Kristo ay nagmamahal. Amen? Kung yung pong maraming wala nang pakialam, dahil tayo mga Kristiyano, makikialam at magmamalasakit tayo. Amen? So God's Word brings life. So yung love ay galing sa Panginoon at dadaloy sa atin. Ang sabi po ng John chapter 15, yung pong verse 5, ang sabi ng Panginoon, kung kayo nananatili sa akin, kayo'y magiging mabunga. Ano po ibig sabihin? Kapag na kay Kristo tayo, alam mo, ang sabi niya sa chapter 15 na yon, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang aking mamasama. At ang nananatili sa akin ay magbubunga ng masagana. Mga minamahal, kung tayo na kay Kristo, alam mo po ang tinutukoy doon, magbubunga ka ng pagmamahal kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Naintindihan po natin, mga minamahal. That's why God's Word, ano po, nagdadala ng buhay, nagdadala ng pagmamahal. O kaya po mga minamahal, ngayon po umaga na ito, huwag natin kalimutan yun. Yun ang nagagawa ng may pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoon. At ang pinaka dahilan kung bakit nga tayo nagmamahal ay minahal tayo ng Panginoon. Amen? Ulitin ko po yun, ang pinaka dahilan bakit tayo nagmamahal at kailangan magmahal dahil naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon. Baliktad natin, hindi ka nagmamahal kasi hindi mo naramdaman mahal ka ng Panginoon. O ngayon umaga, tanong ito kayo, naramdaman niyo na po ba ang pagmamahal ng Panginoon sa Kristo sa buhay niya? Amen. Nagmahal tayo pagkaya ng pagmamahal. Amen. So, pangalawa po, letter I stands for integrity. Sabihin mo nga, integrity. Yung pong Proverbs chapter 10 verse 9 na nagsasabi, whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out. O mga minamahal, ay yung pong integrity ay hindi na po yata ito kilalang salita ngayon. Alam mo ba ang ibig sabihin ng integrity? Ano po? Yung pong sa Tagalog, ganito pong mababasa, ang namumuhay ng tapat, ayun, ay paghaharian ng kapayapaan. Ngunit, ang may likong landas ay malalantag balang araw. Di ba yan ang nangyayari sa bansa natin ngayon? Yung mga, ang tawag po ay namumuhay ng tapat, paghaharian ng kapayapaan. Ngunit yung mga liko, yung mga kurap, ano mangyayari? Ay di malalantag. O mga minamahal, ang salita ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng dahilan para mamuhay po tayo ng merong ang tawag po integrity. Sa Tagalog ay integridad. Ang pinaka equivalent niya salita sa atin ay tapat o pagiging matuwid. Pero minsan ko na po pinag-aralan yung salitang integrity, galing po sa salitang integer. Sino dito may favorite na subject ng math? Ano ba ibig sabihin ng integer?
Hindi na natin alam, no? Integer means full. Buo. O kaya pag sinabing, ang tao na yan ay man of integrity, ibig sabihin, ikaw ay taong buo. Ikaw ay taong, pag sinabing taong may integridad, taong matuwid, hindi liko. Naintindihan po natin? O para mas maintindihan niyo ako, pag puti, puti. Tama? Pag black, black. Hello? Naintindihan natin? Pag masama, masama. Pag mabuti, mabuti. Hindi, ngayon ang nangyayari, yung masama, pinipilit sinasabing ito yung tama, mabuti. Bakit? Dahil wala na pong liwanag ng salita ng Diyos na naaalaman sila. But this morning, as we go back to the Word of God, ano po, nagsasabi po na ang namumuhay ng tapat ay pagpapalain. Pero yung namumuhay po ng baluktot, kurap, ay mapapahamak. O kaya po ngayong umaga mga minamahal, bilang po nakakarinig ng salita ng Panginoong Diyos, dapat po talagang isabuhay natin ang mga naririnig natin, natatanggap natin ng mga salita ng Diyos. Kasi kung hindi po natin isinasabuhay, mangyari po sa atin yung tinatawag po na gusto lang tayo sa salita, kulang tayo sa gawa. Pag sinabi pong tayo maging tao ng integrity, ibig sabihin po, the wholeness of a person, yung pagiging buo mo, hindi ka alanganin. Tingnan mo yung katabi mo, alanganin ba yan? Alanganing Kristiyano, alanganing hindi. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay mayroong integridad, buo ka doon. Pag sinabing Kristiyano ka, hindi Kristiyano ka. Hindi yung paglinggo ka lang Kristiyano, pag Lunes hanggang Sabado, hindi maintindihan. Anong kabaga talaga? Dapat mayroon kang integridad. Dapat mayroon kang katapatan. Amen? Kasi yan po ang nagagawa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalms chapter 19, nabigyan mo nga ng Psalms chapter 19, ang salita po ng Diyos ay matuwid. Ang salita po ng Panginoon ay tapat. Ang dulot po ay buhay. Amen? Sige na, maganda yung Psalms chapter 19 na yan. Pakikita nga yung natin. Alam mo, dahil nananampalataya po tayo sa salita ng Panginoon, ito po ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa atin. Nandun ka na chapter 19. Ano po ang nagagawa ng salita ng Panginoon? Yun po, nagpapahayag ng kalwalhatian ng Diyos ng kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay niyahayag ng kalawakan. Sa verse 7, ayan. Sa verse 7 po, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, o yun po yun, pag sinabi po sakdal, pure, tama? Na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang ng kaalaman. O kapatid, gusto mo palang maging matalino, talagang kailangan mo ng salita ng Diyos. In verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. O kapatid, kung nawawalan ka na ng kagalakan at kasiyahan sa buhay, salita ng Diyos ang kailangan mo. Ano po sabi po sa verse 8 pa rin na yun, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ay mga kapatid, malabo na baga ang mata mo. Huwag ka muna magpakonsulta sa ophthalmologist, konsulta ka muna sa Word of God. Kasi ang sabi, ang salita ng Panginoon ay dalisay, nagpapaliwanag ng mata. Kaya pala marami ngayon, malalabo na ang mata. Hindi nagbabasa. Hindi ko lang po sabihin, generally speaking, wala na pong pagkonsulta sa salita ng Panginoon. Kaya malabo na po yung perception sa buhay. Pero tayo po ng mga mananampalataya, pag binabasa natin ang salita ng Diyos, nabubuksan ang ating mga spiritual eyes. Amen? Di ba dati, kinakamuyan nyo naman ng mga born again? Bakit ngayon nandito kayo? Kasi nabuksan na ang mga mata nyo. Hello? Kasi ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag po ikaw ng prinsipe ng kadiliman ng mata ng mga tao sa sanlibutan. Kaya hindi nila makita ang katotohanan at kabalatian ng Panginoon. Pero kapag ikaw po'y nagbabasa ng Word of God, nabubuksan ng iyong spiritual na paningin at naunawaan mo ito. Amen?
So tuloy po natin sa verse 9. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakilanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Ngayon, higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit di matamis kaysa pulot, at sa pulot-pukyutang tumutulog. Mga kapatid, tingnan niyo po ang kahalagahan ng Word of God. Ang sabi po, mas naisin natin kaysa dalisay na ginto. Yung po aking kapatid sa Pampanga, si Rina, abay, nag-invest sa mga gold. Abay, totoo naman, nakabili ng gold pa ngayon. Kasi napakaganda po pala talaga ng investment niya yung ginto. Kasi wala siyang pagkababa. Wala siyang hindi ko tinatagan. Hindi bumababa ang value. Hindi kagaya ng sasakyan, pag binili mo ng 1 million ngayon, bibenta mo na lang yan ng 800, 700,000. Apo. Pero yung ginto, pag binili mo, lalo po tumataas ang value. Ay gusto ko lang naman sabihin din ngayong umaga, kapatid, ang sabi ni nagsumulat po ng Psalms 19, mas naisin natin ang salita ng Diyos kaysa dalisay na ginto. Amen? Kasi bakit? Kapag meron kang Word of God, mas higit pa yun sa ginto. O, tanongin ko na lang kayo ngayong umaga, meron po ba kayong mga salita ng Diyos sa inyong mga puso? Amen. Kasi nagtanong ako dun sa high school, sabi ko, sino dito ang mayroong memory verse? May dala-dala po akong mga buklat na pinagdala. Purihin po, Panginoon, mayroong mga nagtaas ng kamay at sumasagot. Purihin ang Panginoon. Kasi yun ang mga kayamanan na pwede po talagang ilagay natin sa puso at hindi mawawala. Yung salita ng Panginoon. Kaya po sabi ng Psalms 119, verse 105, 119 verse 11, ang sabi po ni Haring David, ang salita mo sa puso ko iingatan upang hindi ako magkasala sa iyo kailanman. Amen. O kaya po yung mga salita ng Panginoon, ilagay po natin sa ating puso, isipan. Ibig lang sabihin na i-memorize natin by heart. Nang sa ganun, yun ang lakaran natin. At magbibigay ng panutunan para tayo mabuhay na matuwid. Amen. Alam mo, sa panahon ito, kung hanapin, ano bang reliyon ang dapat mo sama? Ano ba talagang reliyon ang totoo? Hindi nais ng Panginoon ay reliyon. Ang nais niya maging righteous tayo. Ulitin ko yun. Hindi nais ng Panginoon maging mga relihiyoso tayo. Ang nais ng Panginoon maging righteous tayo. Ibig sabihin, maging matuwid tayo sa kanyang harapan. Paano maging matuwid? Ay di manampalataya tayo sa kanya at sa kanyang mga salita. At yan ang nagagawa ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, yun na kayo ng 119 verse 11. Sa Tagalog, basahin nga po natin, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Bago ka pala maawit niya, iingatan ka, naalagaan ka, para sa nalayo, di ba? Bago pa pala maikanta yun, meron ng ganong sinulat para sa Word of God na dapat ang salita ng Panginoon ay iingatan mo sa iyong puso. Amen? Dumating po ang panahon ng ira ng Kristyanismo, sinusulot po ang mga Biblia. Pinaparusahan po ang mga may hawak na Biblia. Alam niyo po ginawa ng mga Kristiyano? Halimbawa, Jed, anak, kabisaduhin mo na kang Genesis. Imagine. At Ilani, kabisaduhin niyo po ang Exodus. At Vicky, kabisaduhin niyo po ang Leviticus. Brother Johnny Lee, kabisaduhin mo na aklat ng Psalms. Chapter 19 lang. Mahaba kasi Kapatid, dumating po talaga yung time na yun. Kasi paparusahan po ang merong Biblia. Pero nanatili po ang Biblia hanggang ngayon. Bakit? Dahil merong nagmahal na sumunod sa salita. Oh, we are in the generation of, ang tawag natin, pasama ng pasamang henerasyon. Kapatid, baka tayo hindi na tayo pwede kung makabasa ng salita ng Diyos po sa digital. Kaya dapat huwag po kayo magpapawala ng ganitong Bible. Amen? Balik niyo po, mawala ng kuryente, isang buwan. Oh, ano babasahin mo? Dapat meron po kong ganitong Biblia. Amen? I encourage you po. Bumili po kayo ng para sa inyo ay pinakamagandang Biblia. Mag-invest po kayo. Nag-i-invest nga po tayo sa mga cellphone po natin, di ba?
Ito po tablet, nag-invest po, 9,000. Cellphone niya, magkano? Palagi kung walang may cellphone dito na tig 1,000. Tama? Kasi wala na yatang cellphone tig 1,000. Basic phone na lang yan. Tama? Pero nakakabili tayo. Bakit? Kailangan natin eh. Pero ito yung encourage ko kayo. Ang Biblia ba'y salita ng Diyos? Magkaroon ka ng personal account yan. Pastor, wala po akong pambili. Punta ka sa bahay, bibigyan kita. Ang dami doon, mga New Testament. Ang gusto ko lang ipakita, kapatid, nagiging malabo na po ang standard ng mga tao ngayon kasi wala na po silang salita ng Diyos sa Biblia. Pero ngayon po umaga, ibalik natin. Ang salita ng Diyos, ang pagmumula ng katuwiran, katapatan ng isang tao. At huwag na po natin yung naalisin sa ating katawan. Amen? Ayan. Kala ko ng timer yan. Yun po, pangatlo po tayo. Alam niyo po, ang salita po ng Diyos ay letter L, nagbibigay po ng tunay na pagmamahal. Letter I, nagbibigay po ng integrity o tunay na katapatan. Letter F po tayo, the Word of God brings faith. Sabihin mo nga, faith. Kapatid, meron ka na ba talagang faith? Meron ka na ba talagang pananampalataya? Sige po. Pwede po tumawag ako sa iyo. Ngayong matang ito. Jedi, nakawagin kita. You have faith, right? Meron kang faith, tama? Anong faith mo tungkol sa Diyos? Tayo, anak. For example, anak, pag tinanong kita, do you have faith? Ano ang faith mo tungkol sa Diyos? Ha? Ano na? Yan. Hindi. I just wanna check the reality. Kabataan yan, ha? Ngayon po sa kababayan. At yan sorry, hindi ka, nasabihan, ha? Pero, do you have faith? About the Bible, what is your faith? Yes. The Bible is the source of life. Why? Nandiyan po yung instruction ni Lord para makapamuhay tayo na naayos sa kanyang kalooban. Kasi nilikha tayo ng Diyos para siya ay sambahin at bigyang kaluluran. Amen. The Word of God po, ay sa faith ng ating ni, ito po yung nabibigay sa atin ng buhay. Gagaya natin ang topic natin. Kasi nga, nagbibigay ito ng mga instruction, panuntunan para tayo mabuhay. Yun po ang ibig lang sabihin. Pag sinabi mo may faith ka, alam mo yung sinasabi ng Word of God. Kasi ang faith, hindi lamang po siya paniniwala. Ang faith po ay meron kang, ang tawag ko, mataas na paniniwala. O sa salita po natin, pagtiniwala sa salita ng Panginoon. And that is faith. Ngayon, kung wala kang salita ng Diyos, malabo po yung faith. Ang tawag lang po doon ay paniniwala. Kasi the faith is the Word of God. Ulitin ko po yun, ang pananampalataya po ay ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi po ng Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, may salita ka ng Diyos, may pananampalataya ka. Hello? Nariyan pa po ba? Ibig ko sabihin, kapag meron ka pa ng salita ng Panginoon, yun ang faith. Halimbawa, nananampalataya tayo na mayroong isang Diyos. Tama, mayroong isang Diyos? Nananampalataya din naman po ang mga Muslim. Nananampalataya nga din po ang Diablo. Opo, alam niyo ba yun? Kaya yung taong hindi naniniwala na mayroong isang Diyos, dahil pa siya ng Diablo. Dahil ang Diablo naniniwala po siya mayroong isa lang talagang Diyos. At kilala nila si Jesus. Kaya sa tao walang pananampalataya, awawa ka. O kaya po ngayong umaga, the Bible is the source of faith. Amen? Ito po ang source ng faith. Yung iba po, fake. Kapag walang salita ng Panginoon na tinatayuan, malabo po yan. Kaya tayo po, kung tayo sinasabi natin tayo mananampalataya ni Kristo, tayo po yung mga may takot sa Diyos, dapat po meron ka talagang Word of God. Kasi ito po ang magdidikta kung ano ang faith. Kasi kung anong nalalaman mo dito, yun ang magiging faith mo.
Because the Word of God is the substance of faith. Ulitin ko po yun. Ang salita ng Diyos, ang siyang substance ng faith. For example, Ate Vicky, meron ka pong puso? Bakit po? Ate Vicky, you know, di ba sa sarili mo, alam mo meron kang puso? Tama po. Bakit po? Kasi po, hindi tayo mabubuhay na walang puso. At hindi rin tayo mabubuhay na wala ano ba? Amen, amen. Oh, ito pa, kasi pag sinabi mo kasi naniniwala, yung faith kasi merong substance, merong laman. Kasi Ate Vicky, naniniwala siya na may puso kasi bakit? Hindi ko nang mabuhay at wala akong puso. And then ako, cyborg. Ang totoo kasi niyan, yung pinaniniwalaan mo, meron yung basihan. Ulitin ko yun, ha? Yung pinapaniwalaan ng isang tao, meron yung mga basihan. Kaya nga yung mga naniniwala sa pamahiin, tingnan nyo, sumusunod lang sila, pero wala namang basihan. Diba? Huwag kayo kang tutuloy kapag kasi nalubong ka kung nagtawid yung pusang itim. Bakit? Kasi ganun yung pamahiin. Pero wala kang basihan. Ay, nakapatunayan ko na yung aming kapitbahay, umalis siya nag-tricycle. O ano, tumawid yung pusa, ayun. Bumaliktad yung tricycle niya. Ayun, pingas yung kanyang ano. Edi, maniniwala ka na, tama. Bakit? Merong substance, meron siyang pinangawakan. Tama? Yung po ibig sabihin ng faith, meron kang pinangahawakan na galing sa salita ng Panginoon. For example, sino po dito ang may faith na siya po pag namatay siya, pupunta siya sa langit? O yan, purihin ng Panginoon. Bakit? Ano po ba sinasabi ng Word of God? O, di po ba? Lakas yung Father Press eh. Ano po sabi doon? Death. Eternal life. Oh, di po ba? Tama! May pananampalataya ka na mapupunta ka sa langit. Bakit? Kasi ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin po nun, pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman. Totoo po, hindi? Totoo. Eh, yung pong karugtong, ano sabi? Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Kristo, Jesus. O, ibig sabihin, yun ngayon ang faith mo. Yun na yung talagang panghahawakan mo, tatayuan mo. Naintindihan po natin mga minamahal. Kaya po napakalaga na meron po tayong Word of God kasi yan ang magdadala sa atin ng tunay na pananampalataya. Marami sa ating kababayan na bubuhay lang sa tradisyon, pamahiin, salawikain. Kaya yun, malabo ang buhay. Pero tayo po na may salita ng Diyos, yan po talaga ang magbibigay sa atin ng tunay na pananampalataya. Amen? Nariyan po ba kayo mga kapatid? Dapat po yung faith natin may substance. Kasi minsan sabi ni Pastor Peter Tachi, meron daw po isang mananampalataya na tinanong niya, ano ang yung pinaniniwalaan sa iyong church? At di sagot daw po siya. E di mo pinaniniwalaan ng mga kasama ko, yun po ang pinaniniwala ko. Ano ba pinaniniwalaan ng church mo? E di yung pinaniniwalaan ko. Labo po ano? Dapat mayroong matinong sagot ka. Amen? That your faith is founded in the Word of God. Amen. O kaya po mga minamahal, salamat no, mayroong National Bible Week. Nababalik tayo doon na dapat yung Bible pinag-aaralan natin. Yung Bible po kasi hindi lang sa simpleng aklat na inaalagkabukan sa bahay. Yung Bible po hindi lang po siya binibigay kapag may kinakasal. O kapag may kinasal tayo, puri ng Panginoon, wala kayo sila brother Alan. Ano? Ang mga kapatid, gusto ko lang po ipakita, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan at nagbibigay po sa atin ng pananampalataya. Eh kapag po sa social media tayo, yun, meron din namang Word of God doon. Ano, nakakabasa ka rin. Kaya lang, ikaw personal mismo, humingi ka ng salita ng Panginoon para sa iyo. Amen? O kaya yung sa mga cell group po sa Liliw, no? Congratulations, nagtutuloy-tuloy po kayo, no? Yung cell group po sa Liliw, meron pong nasa Mateo, ayan, si Ate Lea, Sister Lineup, nasa Santiago ka na. Tama kasi natapos na yung Hebreo, eh. Sila Ate Levi, no? Kami po, nasa Pahayag kami ngayon. And yung po nasa SOD natin, nasaan po kayo? No? Baka po, nagpapatuloy kayo, ha? Hindi ko bakasyon natin sa SOD, huminto na kayo. Kailangan po natin basahin ang salita ng Diyos kasi ito po ang source ng ating pananampalataya. Amen. So God's Word brings life. Ano nga po yung letter M?
Love, integrity, faith. Huli na po tayo. Letter E. Ano po letter E? Yan. Pabalikan niyo po yung picture. Sabihin mo, engagement. Ayan, engagement. Oh, ano engagement, Pastor? Hindi po ba yun sa kinakasal? Engaged na sila, ganyan. Nasabi po ng Santiago chapter 2 verse 17, Santiago chapter 2 verse 17, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. Kanina, may pananampalataya ka, tama? Nagaling sa salita ng Panginoon. Pero, ang sabi ni Santiago, faith without action is dead. Ulitin po natin yun. Faith without or accompanied by action is dead. O kapatid, ganito. Kapag ka po ikaw pala ay meron sa salita ng Diyos, ang dulot niya, magiging engaged ka. Ibig sabihin po nun, makakaunawa ka, magiging aktibo ka na gagawa. Kasi sabi po ni Apostol Pablo, ni Apostol Santiago, sabi niya, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Sabi mo sa katabi mo yun. Sabi mo, maliwanag. Sige po. Nasa iyo kanan mo na. Ang pananampalataya na walang gawa. Sabi mo, patay. O, sabi mo naman sa kabila, ibalik mo na, sabi mo. Sabi mo, siya nga. Siya nga. Totoo po. Kasi, pag sinabi po natin engagement, you are actively participate sa paggawa ko ito. Halimbawa, sa mga school, di ba? Pag sinabing you are highly engaged to the class, ano na ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Pag sa classroom, ikaw ay nag-i-engage sa klase, ano ibig sabihin? Ibig sabihin na, ikaw ay nakikinig kay teacher, gumagawa ka ng assignment, tama? Ikaw ay sumasagot, at nakakakuha ng mataas na marka. Tama, bakit? Kasi ikaw ay actively engaged in the classroom. Tama? O, halimbawa, sa bahay. Kapag ikaw ay engaged sa bahay, sa pamilya mo, ano po yung sabihin na? You are actively engaged to your family. Ibig sabihin yan, sinusunod mo si nanay at si tatay. Amen? Umuwi ka sa bahay. Tama? Naglilinis ka ng bahay. Naghuhugas ka ng pinggan, kumakain ka sa oras. Bakit? You are actively engaged to your family. Aktibo ka. Hindi pwedeng sabihin na nasa pamilya mo, nandun. Anong ginagawa ng pamilya? Walang. Pwede ba yun? Dapat actively engaged. Ganito naman sa Word of God. Kapag actively engaged ka po sa salita ng Diyos, ganito yan. Magiging masunurin ka po sa Panginoon. Malalaman mo po kasi yung pinagagawa ng Panginoon, therefore gagawin mo po yung kanyang kalooban. For example, mga minamahal, nagpe-pray po ba kayo? Ayan, so you are actively engaged sa Panginoon. Nagbabasa po ba kayo ng Word of God? At wala nang sumagot. Yan po ang ibig sabihin ng engaged. Nagbabasa ka, nag-devotion ka, nag-share ka ng faith mo. That is actively engagement or participation. At yan po dapat ang nagagawa ng Word of God. Amen. O para lang sa ganun po, hindi po maging, kagaya po sa aklat ng Revelation, pinag-aaralan po na sa devotion, meron pong church sa Revelation, yung aklat ng Efeso. Makinig, ang sabi po, nalalaman po yung mga pagpapagal. Pero isang bagay ang aming pinagdarandam sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Sa Book of Revelation, chapter 2, I think verse 10, sabi doon, isang bagay ang pinagdarandam ko sa iyo. Kinalimutan mo na yung unang pagmamahal. You are forgotten the first love. Sino po dito may first love? Pagkataas naman. Umami na kayo, may first love kayo? Baga. Di ba meron tayong mga first love o first crush o naman? Iba yung nun, di ba? Iba yung dating ng tao na yun, hindi natin makalimutan, di ba? Pero dito sa Biblia, sa Revelation, pinagsabihan po yung church sa Efeso na sabi ay isang bagay ang pinagdarandam ko sa iyo. Kinalimutan mo na yung unang pagmamahal. O ano yung pagmamahal na tinutukoy? Yung pagmamahal niya kay Lord. Oo. Kasi pwede po pala mangyari talaga ganito. Every Sunday, nandito ka, active ka sa ministry, nagpapakanta ka, tumutugtog ka, sumasayaw ka, gumagawa ka, pero
wala yung pagmamahal mong maalam sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na-engage. O kaya ngayong umaga, ay tanong ko po sa inyo, are you actively engaged sa Panginoon? O, Pastor, ano po kasi, so ang dami ko pong ginagawa, ay, hindi ko na pumasok pagbuhay. Pastor, ang dami ko pong mga biyahe